ng handa na? Sino ang ready? Amen. Sino excited? Amen. Praise God. So, uli po, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Sis Catherine. I am one of the primary leaders of Pastora Grace and Pastor Bob. Pero before po ako maging primary leader, ako po muna ay isang disciple. Amen. Before po ako maging disciple, ako po ay isang servant ni Lord. Amen. At higit sa lahat, before ng lahat-lahat ng yon, ako po ay isang anak ng Diyos. Amen. Okay, sa gabing ito, ready na ba kayo? Are you all excited? Ako, kinakabahan. Ewan ko sa inyo kung ano kayo. Amen. So, good evening po sa lahat, no? So, ang message po na ibibigay ko sa inyo for tonight is naibigay ko na po sa aking cell group. At ano po ito? Naibigay ko na sa aking cell group pero parang teaser lang. Ito po yung extended version. Amen? Excited? Amen. So before we start, maglalaro muna tayo ng isang game. Yung parang, ano muna ba? Tawag yan, icebreaker. Amen? Sino na nakalaro nito? Ang title po ng game natin is Put a Finger Down. Alam nyo yon? Alam nyo yun? Sikat yun sa TikTok. Ay, mga ano. Okay, put a finger down. Sige, tasan nyo yung mga kamay. Amen? Amen. Put a finger down kung ikaw ay galing ng trabaho. Amen. Next. Put a finger down kung bilong ka sa first hanggang fifth timer. Ay? Kung bilong ka, kung first timer ka, second, third, fourth, hindi. Okay, sige. Next is, put a finger down kung may utang ka. Ay, ang daming utang, zero na agad. Ay, wala pa. Ganyan na. Next, put a finger down kung may parte ng katawan mo ang masakit. Masakit. Masakit ang bewang, ang ulo, ang tuhod, lahat. Amen. Asan na yung ano? Ay, walang may masakit, sis. Mga bata-bata pa. Next. Put a finger down kung may problema ka at feeling mo pasuko ka na. May problema ako pero hindi ako pasuko. Amen? Asa na yun? Asa na yung isa na lang natitira? Ay, plastic. Next. Put a finger down kung kahit may problema ka, excited ka pa din pumunta nag-church at magpuri kay Lord. Sino zero? Sino zero? Amen. Ano yung zero? Praise God. Amen. So natuwa ba kayo sa ating maikling game? Amen. Praise God. So before we start, no, sige, let us pray muna. Let us bow down our heads, close our eyes. Heavenly Father, muli Panginoon, we worship you, we glorify your name, Panginoon. Lord, kayo po ang manguna sa gabing ito, Panginoon. Kayo po yung aming speaker, Lord God. Ako po inyong lamang tungtungan, Panginoon. At kayo po yung marinig, Panginoon. Ihanda niyo po ang tenga ng bawat isa upang kayo ay marinig. Ihanda niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon, upang tanggapin po ang inyong mga salita, Lord God, with humble heart, with correction, Lord God, and with revelation, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Holy Spirit, be with us and cover this place with your most precious blood. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So before po ako mag-start sa aking topic for tonight, magkukwento lang ako, no? So, nung high school po ako, nag-aral po ako sa isa sa mga high-end. Lagyan natin yung high-end, no? High-end na school sa aming city. Ang city ko po, nung high school ako, ay tinatawag na Kidapawan City, North Cotabato. Amen? Mga salita po doon, yung mga Bisaya. O, yung mga Bisaya dyan, hi! Amen. So, yung po, no, doon po sa city na iyon, may apat lang po na, I think, apat na high school.
So yung high school na po, yung kinabibilangan ko is top-notch. Within the city lang ha, 4 lang naman sila, so okay lang yun, 4 lang naman sila. So yung sa high school po ako, sa loob po ng high school yun is may 3 hierarchy of students. Alam mo yung hierarchy, Maslow's hierarchy of needs, yung level 1, level 2, level 3. Amen? So, ang tinatawag ko is yung pinakailalim po, yung bottom of the food chain. May tinatawag po ako ni yung mga students na extra at saka yung mga random. Amen? Yung mga students na iyon is yung mga classmate ko na mayayaman, pero feeling ko parang hindi nag-i-exist. Bakit kamo? Kasi kahit na present sila, hindi mo mafe-feel na nandoon sila. Bakit kaya? Bakit kaya? Yung parang ano na sila, mga extra sa pelikula. Kasi hindi sila nagsasalita, tahimik lang sila. May isa nga akong classmate, sabi ng isa naming teacher, Miss Gamboa, sabi niya, marunong ka bang sumigaw? Sige nga, sigaw ka. Yun lang sabi niya. Sa 4 na taon po ng high school ko, never ko siyang narinig na nagsalita. Isa po yan siya sa mga ganon. Next po na type of students is yung the average. Amen? Sino yung mga average? Ako po is belong po ako dun sa mga average. Yung mga ano lang, yung mga tama lang. Amen? Mga normal na tao, mga regular. Basic, but nothing special. Amen? So yung ako po, yung mga friends ko po is yung mga maiingay, magugulo, nag-aaral pa yung kontento na sila sa grades na, okay na yan, pasado naman. Amen? Siguro, alam niyo yung tumayo dito si Iram. Asa na si Iram? Ayan si Iram. Kung masalita yan dito, parang nagsasalita, biglang host ng talk show game, diba? Or ng game show, di ba? Si Iram po, kung kami is naging magkaklase nung high school, barkada po kami. Amen? Kasi pareho kami ng character, maingay, magulo. Yung last thing sabi niya, maganoon, pareho kaming maiingay. Amen? Hi. Amen, no? Mga kasama ko lagi yung tipong maayo mong maligo sa sapa, sa ilog, yung hanggang tuhod ng tubig. O kapag nalublob ka doon, lalabdob mo yung sarili mo doon sa sapa, maghalo yung tubig at saka yung lupa, tapos pag-ahon mo, sabi niyo, Mama, wag mo ko palo, ha? Ano sabi mo? Mama, wag mo ko palo, ha? Yung ganoon. Alam niyo yon, yung video na yon. Amen, no? Allergic po ako sa mga maarting tao. Amen. Ang gusto ko samahan is yung kapareho ko ng personality. Amen? Okay. The third and the last. Tawag ko sa kanila is yung mga the kidnappables. Di ba? Social. The kidnappables kasi sila yung mga schoolmate, classmates ko na mayayaman. Feeling ko maarte itong mga to kasi high school pa lang. May mga cellphones na. Doon po yung era, yung nauso talaga yung 5110i. Ganoon. O kapag may 5110i ka na, ano ka na, social ka na, di ba? High-end ka na. Mayaman ka na eh. Mga anak ng abogado, anak ng doktor, anak ni mayor, amen, business owners, mga anak ng mga OFW, amen. Ang tatay ko po isa pong police, so yung ano lang siya, government employee, nakakarampot lang ang kakarampot lang yung kinikita. Yung mga kaklase ko po yung orange ang sapatos, yellow, high school, yellow, orange. Di ba? Ay yung mga kaklase ko, mayayaman na, matatalino pa, mga achiever. Amen. So I grew up in this kind of environment. Pero hindi ako doon, hindi ako sa mga achievers, sa mga honors, wala ako noon. Funny enough, nung nag-college na ako, lumipat po kami ng Iloilo. So nung nasa Iloilo na po kami, nag-aral po ako sa isang medical school, tapos nagkaroon ako ng mga kaklase na maiingay, magugulo, mayayaman, pero mga city scholar. Iloilo City Scholar. Valedictorian ng high school, salutatorian, anak ni mayor, SK president. Amen po.
mga may-ari ng mga pinakasikat na mga pasalubong center sa Iloilo, 'di ba? So, isa po kaming group, I think mga 12 kami. Sa 12 the groups na yun po yun sila, matatalino talaga, yung mga achievers. Tapos, bakit ako napunta doon sa mga achievers? Amen. Nag-quiz kami, 1 to 10. Quiz sa 1 to 10. Sila, 9 and 10. Ako, 3. 9 and 10 sila, ako 3. Kakahiya. Sabi ko, nakakahiya. Sila, 9 and 10, achiever. Tapos ako, 3. So, nahiya ako sa sarili ko ba na hindi, dapat ako din, din ako, dapat matalino din ako, dapat nag-9 and 10 ako, nag-9 and 10 din ako. So, the next time na nag-quiz kami, 9 na ako. Amen? 12 kami sa group, tapos dun sa 12 na yon, 3 sa kanila ang running for cum laude. O, di ba? Kung matalino sila, feeling ko matalino na din ako. Amen? Sabi ng isa kong kaklase, sabi niya, Chua, alam ko hindi ka masyadong yung isa kong kasama, alam ko hindi ka masyadong matalino, pero magpanggap ka na lang matalino, okay lang yan. O, di ba? Amen? So, isa sa kanila, yung 3 na running for cum laude, isa talaga sa kanila is naging cum laude. Amen. So, what do I mean habang sinasabi ko po ito, no? Ibig sabihin, we are influenced by the people around us. Amen? Tama ba? Amen. Ayan. Umpisa natin dito. Saan ba ito banda? Ayaw mag-click. Ayan. Pakibasa po, sis. Tell me who your friends are, and I will tell who you are. Amen. So tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Tama? Amen. So one of the most common, well-known, and repeated proverbs in Spanish, hindi ito galing sa Bible, in Spanish lang. Tell me who your friends, and I'll tell you who you are. It's an old Spanish saying that means that you can predict a person's behavior by analyzing the people they hang out with. Amen? Tama? Next is, sabi ng isang American coach, si Jim Rohn. Kilala niyo si Jim Rohn? Amen. Ayun. Sanay ni Pastor Bob. Amen. You are the average of the 5 people with whom you spend the most time. Amen? Kung sino yung kasama mo, nagiging ganoon ka din. Amen? Ayan, may picture dito. Kilala niyo po yung mga taong yan? Si Albert Einstein. Asan si Albert Einstein? Ito si Albert Einstein, ito siya. Tama? Amen? O sino pa kilala nyo dyan? Sino pa kilala nyo? Si Mercury? Hindi, si Marie Curie. Si Marie Mong Curie. Amen. So, nandun po sa loob po, no? Si Albert Einstein, si Niels Bohr, Marie Curie, who was also won the Nobel Prize in Medicine, Werner Heisenberg, Paul Dirac, and Erwin Schrödinger, among others. Amen. So this photo, itong pong photo na ito, is from the 5th Solvay Conference held in Brussels at the end of October 1927. Amen? Hindi pa tayo pinapanganak nun, pero nandito na sila. The surprising thing about this picture is that the 29 of these people, 17 won the Nobel Prize in Physics. Amen? Sana bilong ako sa mga grupong ito, mga matatalino. It is possibly the picture of the most geniuses in the history. Amen po? But for me, there is a fact that is more even remarkable. None of the 17 Nobel laureates in physics had won the prize before joining the Solvay Conference. So before daw sila manalo ng Nobel Prizes, hindi muna sila magkakakilala. Pero nung time na nagkakilala na sila, nagbilong sila sa isang club which is Solvay Club,
doon po nag-shoot up ang kanilang career because of the people they hang out with. Amen? Amen. So, our title for tonight, ayan. Pakibasa po. Amen. So, ang title natin tonight is, My Neighbor and Friend Called Fe. Amen. Ito, pakibasa po nating verse. A woman in the crowd had suffered for 12 years with constant bleeding, and she could find no cure. Coming up behind Jesus, she touched the fringe of his robe. Immediately, the bleeding stopped. Who touched me? Jesus asked. Everyone denied it, and Peter said, Master, this whole crowd is pressing up against you. Next it. But Jesus said, touched me, for I felt healing power go out from me. When the woman realized that she could not stay hidden, she began to tremble and fell to her knees in front of him. The whole crowd heard her explain why she had touched him and that she had been immediately healed. She had been immediately healed. Daughter, he said to her, your faith has made you well. Go in peace. Amen. So ano kayang relate nila? Bakit kaya sila dito ang kasama dito si tell me who your friends are, tapos si yung woman na dinudugo. Amen po. Ano kaya ang relate? Excited ba kayo malaman kung ano ang relate niya? Amen. So sabi dito, hindi po sinabi kung ano po yung sakit. Amen po. What happened to cause her chronic illness? Her issue of blood could have been due to trauma, maaari, hormonal imbalance, o baka mayroon siyang ovarian cancer or PCOS. Hindi natin alam, basta bleeding siya for 12 years. So ang gusto ng babae ito is, she wants to be healed. Kasi po, doon po sa kwentong yon is, pinuntahan niya na lahat ng doktor, sinubok niya na lahat ng treatment, pero walang nangyayari. Amen po? So sabi sa verse 46, deliberately, sino yung humawak sa akin, sabi ni Lord. Ibig sabihin ng deliberately is sinadya. Amen po? In the book of Leviticus, isulat nyo po, Leviticus 15, 19 to 33. So, basahin nyo po ito, hindi ko na po sinulat dyan. The Lord says to Moses, anyone who touches a woman who has her menstrual cycle will be considered contaminated or unclean. Amen? So God gave Moses those laws not to insinuate that having your period is shameful. God created woman to bring forth life. It's part of the process. Amen po? So God gave Moses the laws out of love to protect us and give us our personal space. Amen. So imagine nyo po, 12 years. 12 years na wala pong lumalapit sa kanya because she was considered unclean or contaminated. So no hugs from her parents. Amen. No handshakes, no pat on the back. Wala nga siyang kasabay kumain ng lunch or dinner. Wala po. She couldn't go out in public na hindi po siya pinagtitinginan ng tao. Amen po. Hindi mga pinag-uusapan ng mga mapanuring mga mata, mga kapitbahay. She was alone and quarantined. Alala niyo yung time na meron pa tayong COVID, di ba? Uso yung quarantine. Yun po yung nafe-feel niya, no? Hindi siya nakakulong physically, but she was imprisoned by the invisible wall na nakapaligid sa kanya. So, most of the time, hindi po tayo nakikihalubilo sa mga taong hindi natin ka-vibe. Amen? Hindi natin kapareho ng gusto, hindi natin kapareho ng hilig. There is nothing in common between us. Amen? Kasi we don't belong in the same classification defined by the society. So, yung mga mahihirap, kaibigan niya mahihirap. Tama? Amen? Yung mga business owners, ang kaibigan niya mga business owners, yung mga politicians, ang kaibigan niya mga politicians din, yung mga mayayaman, kaibigan niya mayayaman. Amen? Sa sobrang yaman, nakabili ng sariling mundo. Amen?
Kasi nga, they are different from us. The woman in the story has no face, no name, no awards, no achievements. An extra, a random person, and yet, she displayed a very profound action of faith by reaching to Jesus and believing that she could be healed. Amen? So, magtanong kayo. Amen. What happens if a person is experiencing issue with the blood? Ano kaya nangyayari sa isang taong may issue with the blood? Amen? Gusto niyo bang malaman? Amen. Salamat at gusto niyong malaman. So ito po, kapag may issue of the blood ka, maaari kang magkaroon ng iron deficiency anemia. O ano yun? Alam ko, first time ko marinig yung iron deficiency anemia. So ano ba ito? Sis, pakibasa sis. Iron deficiency anemia is a blood disorder that affects your red blood cells. It's the most common form of anemia. It happens when your body doesn't have enough iron to make hemoglobin, a substance in your red blood cell that allows them to carry oxygen throughout your body. As a result, iron deficiency may cause you to feel short of breath or tired. Amen. Thank you, Lord, sa information. Salamat, Panginoon. So, iron deficiency anemia, ito po is nagkukos ng low blood sa atin. Nagkakaroon po tayo ng yung oxygen po na natatravel sa ating katawan is mababa po. So, ano po yung signs and symptoms kapag ang isang tao is may iron deficiency anemia? Ito po yung kanyang signs and symptoms. Kung hindi nyo po nakikita, basahin ko po ha. Extreme fatigue, weakness, irregular heartbeat, shortness of breath, pale skin, chest pain, headache, dizziness, soreness of tongue, cold hands and feet. Pica. Ang pica po is yung consuming and beneficial food. No? For example, yan is ice. Yung ibang tao, they consume starch, they consume dirt. Ang iba po, kumakain ng buhok. Oh, yan, buhok. Totoo po yan. Amen po. Meron ding poor appetite and brittle nails. So yung mga nails po is yung madaling mapunit. Amen po. So how do you treat this? Gusto niyo pong malaman? Para tayong nagle-lecture ng ng science, no? Para tayong classroom. Di tayo church, classroom tayo. Amen. So ano nga po yung gamot? How do you treat anemia? Amen. How do you treat iron deficiency anemia? By iron supplements. Amen? Alam niyo yung iron supplements? Yan. Yan po ang iron supplements. Yan si FE. Iron. Ayan. Alam niyo na kung bakit my neighbor and friend called Fe. Because of iron. Amen? So, ano nga ba yung iron? Sabi sa inyo, classroom tayo eh. Amen? Nasaan dyan ang iron? Asan dyan banda ang iron? Ay, ito po yung iron. Ito po. Ayan, ito po siya. Yung number 8. First row, number 8. Amen? Nung high school po ako, third year high school, na-memorize ko po yan lahat. Di ba? Memorize ko yan lahat. Kasi gusto ko maging matalino. Amen? So what is iron? Sis, pakibasa sis. Iron is a chemical element. It has the symbol Fe from Latin ferrum, iron, meaning holy metal, and atomic number 26. It is a metal that belongs to the family of first transition series and group 8 of the periodic table. It is by mass the most common element on Earth. Forming much of Earth's outer and inner core, it is the fourth most abundant element in the Earth's crust. In the earlier days, they used it in crusades. People have been using iron for more than 5,000 years ago, especially in Mesopotamia, Egypt, Anatolia.
Amen. So alam nyo na yung iron. Amen. Class? Alam nyo na yung iron? Amen. Okay. So, what are this? Meron din tayong palang tinatawag na spiritual iron deficiency anemia. Meron din tayo niyan. Amen? Meron tayo niyan. Malalaman nyo kung bakit meron din tayo. No, as Christians, as human being, nakaka-experience din tayo ng spiritual iron deficiency anemia. Amen. So, again, sabihin nyo po, spiritual iron deficiency anemia. Amen. So, what are the symptoms of spiritual iron deficiency anemia? Alam niyo mo ang signs and symptoms? The same. The same lang ang kanyang signs and symptoms. Bakit the same? Extreme fatigue. Amen. Nakakapagod na. Tama? Nagko-complain ka na. Tama? Nakaka-drain. Tama? Amen. Weakness. Nanghihina ka na. Amen? Tahimik sila. Guilty. No desire to seek God. Spiritual dryness. Tama? Amen. Amen man. Salamat sa amen. Thank you, Lord. Pale skin. Ano daw yung, pale skin na parang kulang na lang mag-see-through ka na. Para kang nagluta. Amen. Pale skin, yung glow at glory ni Lord sa buhay mo is nawawala na. Amen? Chest pain, fast heartbeat or shortness of breath, anxiety, depression, chest pain. Masakit, di ba? Masakit yung chest pain. Amen? Headache, dizziness, or lightheadedness. Masakit sa ulo ang ugali ng mga tao, Lord. You become easily irritated. Kakagigil. Amen? Tama? Leaders, tama? Ay, tama. Amen. Cold hands and feet. Cold heart. No more fire. Wala nang interes. Hindi na excited. Amen? Inflammation or soreness of tongue. No good words. Laging nega. Amen? Kapag ikaw lagi ng nega, hala. Amen? So, hindi pa man nangyayari, nega ka na. Malayo pa naman, nega ka na. Huwag ganon. Amen? Yung hindi pa man nangyayari negative na, ay hindi ko ma-invite, may work kasi. Hindi ko ma-invite, may part-time kasi. Amen? May work kasi sila. Conflict ang schedule. No, ba't di mo na lang subukan, di ba? Malay mo, day off pala. Di ba? Malay mo, may public holiday pala. Amen? Unusual cravings for non-nutritive substance such as ice, dirt, or starch. Ibig sabihin nun, consuming or doing unbeneficial things. Hala, ito maraming matatamaan dito. Sorry naman ha. No, hindi naman nakakabuti sa'yo, pero mas gusto mo yon. Amen. Example, ano kaya? Sino gusto mag-suggest? Iram, gusto mo mag-suggest? Ano kaya? Ha? Yung mga non- or unbeneficial things. Number 1, mobile games. Watching K-drama. TikTok at saka Reels. Amen. YouTube. Naku, ako mailing ako sa YouTube. Any form of social media that will take away more than 8 hours of your day is unbeneficial. Amen? O kapag nandun na, naubos na yung time mo dun sa social media, ninanakaw na ng social media yung time mo with the Lord. Amen? So, yung unusual cravings mo, ito yung mas gusto ko to na, nanonood kayo, may kwento sa akin si brother, nanonood siya yung pag nagpe-pedicure. Oh, satisfying nagpe-pedicure.
Yun. Nagpe-pedicure, sabi ko nun. Yung mga may ginaganon. O di ba? Tama. Amen? Kapag nandun ka, nanonood ka na ng for 8 hours, something is wrong. 8 hours na nandun ka pa. Amen? Next is poor appetite. 'Di ba? Yung iron deficiency anemia, lalong-lalo sa mga bata, poor appetite. Amen, sa mga Kristiyano, eto, no devotion. Hala. Totoo? Hindi na nagbabasa ng Word of God. Well, instead, ang Word of God is food for our soul. Amen? Next is brittle nails. Yo? Sa Kristiyano, ang brittle sa kanya, ito, brittle nails. Ibig sabihin, marupok na ang pako. Ang pako na nagsisilbing glue mo doon sa cross. Amen? The nails that they used to crucify Jesus on the cross was made out of iron. Amen? Naging marupok na. Sabi naman kasi, wag na makipagkita kay nakipagkita pa din. Amen? Huwag na makipagkita kay Prash. Sis, blue eyes green eyes Ang tanong, naligo ba? Huwag nang. O diba? Yung sabing, huwag nang balikan, binalikan. Kasi marupok na. Amen? So how do you treat this one? Kanina, kapag ikaw is may iron deficiency anemia, dapat yung iyong medicine, your supplement for that is iron supplements. Tama? Amen. So how do you treat spiritual iron deficiency anemia? Sis, paano? Magtanong kayo. One more time. Salamat. Thank you very much. Buti na lang nagtanong kayo. Isa pa, one more time. Paano? Ayan. Paano daw gagamutin? Siyempre, iron supplements. Alin naman ang iron supplements doon? Amen. This is your iron supplement. Amen? Sabi doon sa Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Amen. Amen. Kaya high five sa mga kapwa ko, 144 leaders, high five. Amen. Sa mga kapwa ko primary leader, amen. Sa mga leader, mga annex leaders natin, high five. Amen. So these people serve as my iron during sa times na ako po is napapagod. Amen po. Yung, dito na naman kami. Amen. They are the ones na nag-encourage po sa akin. Kasi being a primary leader or a leader of this church is not a position that I should brag. It's a position of responsibility and commitment to the Lord. Amen? It is a cross that every leader should carry. It is a responsibility that took many years of waiting, molding, and undergoing process. So, maraming pagod, pawis, luha at dugo. Amen? So, para dumating ka sa isang posisyon, meron ka sa simbahang ito. Hindi yan dahil sa tithes ni sis, sa tithes ni bro na mas malaki pa kaysa sa sahod ko. Amen? Yung sahod ko, tithes lang ni bro, hindi po doon nasusukat. Hindi rin po nasusukat sa attendance ng isang tao. Amen po? Hindi rin po nasusukat kung gaano sila ka-close ni pastor. Amen? It is a process of years and years of forming your character. Amen? So of turning your heart into God's own heart. From glory to glory, babaguhan ka ni Lord. Amen. Yung pagbabago na masakit, amen, kasi you are denying yourself, isisubo mo na lang, ibibigay mo pa. Amen? Ibinigay mo na, kulang pa. Dinagdagan mo na, may nasabi pa. Amen?
until the fruits of the Holy Spirit reflects in your life. So babaguhin ka ni Lord hanggang sa yung fruits of the Holy Spirit is makita po sa ating buhay. Bago ma-promote ang isang tao, kailangan mo nang may fasting, prayer, ang ginagawa ng isang leader, ng isang pastor. Humihingi po yan ng leading. Hindi na lang po yan basta-basta. Asking the leading of the Holy Spirit. Amen? So basahin po natin ito, no? Ito dito, iron supplements, tell me who your friends are and I tell you who you are. Kung sino po yung mga kasama nyo, yan po yung mga iron supplements nyo po sa buhay na ito. Amen? Sis, pakibasa sis. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Amen. Praise God. So kapag nakita mo na ang mga characters na yan sa iyong cell leader, amen, nasa tamang leader ka. Amen. Sino yung nakikita niyo yan sa cell group leader nyo? Nakikita niyo ba yan sa cell group leader nyo? Amen. Nasa tamang leader ka kapag nakikita mo na yan sa buhay niya, sa character niya. Amen. Nasa tamang life coach ka. Amen. Nasa tamang mentor ka. Amen. Nasa tamang tao ka. Amen. Sa wakas, nakapili ka din ng tamang tao. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Kaya, ang advice ko sa'yo, huwag ka masyadong magkakape, ha? Amen. Gusto mo naman yung kapeng matapang, di ba? Yung kaya kang ipaglaban. Sa sobrang tapang, pati maling tao, ipinaglaban mo. May bagong sagot yan ng Gen Z. Ano sagot yan? Amen? So, paano ka babaguhin ni Lord? Amen? Handa na ba kayong mabago? Amen? Para makita yung fruits of the Holy Spirit. Amen po? So, paano ka babaguhin ni Lord? Amen? You will undergo blazing furnace. Pakisulat po, Daniel 3, verses 16 to 30. Amen. Basahin nyo na lang po, that is your assignment. Yung assignment, hindi man yan babasahin. Basahin nyo po, yan po yung assignment. Amen. Susubukin ka ni Lord, kagaya ng isang espada. Ilalagay sa apoy, ilulubog sa tubig, tapos pupukpukin ng maraming beses, paulit-ulit, no? Hanggang ikaw is maging matibay na espada ready for battle. Amen. Tama? So swords and nails, no? Usually made up of iron. Amen. Its physical property is, it is a transition metal. Amen. They are good conductors of heat and electricity. They can be hammered or bent into shape easily. They are usually hard or tough. Amen. So in the same way, susubukin ka din ng leader mo. Sino na ba dito yung naranasan lang subukin ng cell leader? Sinubok ka na ba ng cell leader mo? Amen? Sinubok ka na ba? Hindi. Sinubok. Sinubok ka na ba? Tinest ka na ba ng cell leader mo? Hindi mo alam, pero ang cell leader mo is tinetest ka. Amen? Kasi yan ang nanay mo. Amen? Your cell leader is your nanay. Your cell leader is your tatay. Amen? So sila ang may responsibility na i-guide ka, palakihin ka. Amen? Tama? Agree? Agree? Amen. Salamat naman sa pag-agree kahit napilitan. Amen. Sabi nga ni Bishop Arnold Magtibay, no, once, isa sa mga mentoring niya few years back, sabi niya doon, malalaman mo lang kung gaano kalalim ang disciple mo kapag nasaktan yan. Amen. Kapag nasaktan at umalis, mababaw yan. Pero kapag nasaktan at nagstay, malalim yan. Amen.
Kasi yung nanay, yung tatay, yung cell leader, yung pastor, pagagalitan ka niyan, for sure. Amen. Ito galing kay Mami Grace to, hindi to galing sa akin. Ito lagi niyang sabihin, ay nako, sis Kat, talaga, nainis ako, sinabon ko, nang walang banlaw. Yan ang ano po, lagi po yan kay Mami Grace po yan. Pinapagalitan po kami ni Mami Grace. Amen? Yung pako na gawa sa iron ay pwedeng i-bend into shape. No? Tapos ikaw ayaw mong mag-bend. Hala. Ayaw mong sumunod. Hala. Diba? Sabihin ng walang magpagkita. Ano ko? Amen? Sabihin mo na, magbati na kayo. Ayaw makipagbati. Diba? Sabihin ka pa na, bahala ka dyan. Wala akong pakialam sa kanya. Nasa kanya ba kaldero ko? Totoo yan. Makapagsaing man ako. Amen? Bahala siya dyan. Ayaw niya, diwag. Diba? That is straightforward pride. That is straightforward pride. Amen? Kasi ayaw makipagbati. Ayaw makinig kay Lord. Ayaw mag-devotion. Ayaw sumunod kay leader. Ayaw sumunod kay pastor. Amen? Sa Bisaya, pag binaliktad mo yung ayaw, yawa yan. Amen. In English, devil, Satan. O sino ngayon nagpapatakbo ng life mo? Si Lord ba or the enemy? Ayaw mo o yawa? So you have to bend into shape. Amen? Amen. Ready na ba kayo? Nag-uumpisa pa lang tayo. So sa gabing ito, no, I want to read this few verses, no. I will share 5 things na pinagdaanan ko po during those times na ako po is dumadaan ng mga pagsubok, bent into shape, my transition phase. Ito po yung aking transition phase. No, bent and hammered into shape. Gusto niyo bang malaman yon? Amen. So padadaanin ka ni Lord sa mga pagsubok to test you, to mold you because you are in the hands of the potter. Amen? Amen. Pakibasa sis. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Amen. Praise God. So, yung mga pagsubok daw natin sa buhay ito, sabi ng Bible, hindi yan common, or what I mean is, hindi yan nangyayari sa'yo nang ikaw lang mag-isa. May ibang tao din na pinagdadaanan din yung the same issue, the same problem. There's no problem or testing that is not common to mankind. But take heart, no? Kasi si Lord, hindi mo pa man nararanasan, may way out na. Amen? So binigyan ako ni Lord ng testing. So bawat nilalagay niya sa aking buhay, may tinuturo sa akin si Lord, no? Kapag ako po is hindi dumadaan or dumadanas ng problema, feeling ko po stagnant ako. Feeling ko wala akong learning. Amen? Kahit masakit during this time na nararanasan kong isang pagsubok, hindi po ako nakafocus doon sa trial or pagsubok. Doon po ako nakafocus sa, excited po ako na matutunan yung, Lord, ano yung gusto mong ituro sa akin? Doon po ako excited. Amen? So, unang tinuro sa akin ni Lord is yung obedience. Amen? Dapat marunong kang sunod sa leader at saka sa pastor mo. Amen? Marami pong process po talaga yung pagsunod sa leader. Amen? So when you obey them, you obey God Himself. When you disobey them, you disobey God Himself. Sabi ng Bible, do not touch the anointed one. Amen? Do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. 1 Chronicles 16:22. Amen? Si Lord po nagsabi niyan, hindi po ako. Amen? Sabi sa Exodus 20:12, honor your father and your mother, so that you may live long in the land of the Lord, your God is giving you. Alam niyo po, ang pastor po natin hindi perfect.
But I always tell, no, na my pastor and my pastora is not perfect, but they are enough. Amen. Kasi po, I honor them bilang aking mga, amen, praise God. I honor them bilang aking mga spiritual parents, no? Kahit gaano ka-imperfect yung pastor mo, ng leader mo, they are still your parents. Amen. Hindi yan ibinoto ng taong bayan. Amen. Kaya nandyan po sila sa posisyon na yan because they are handpicked, appointed by God. Amen. Amen. Balik muna natin. So submit to your pastor. He obeys a direct order from God. Amen. So next po na tutunan ko is yung how to become a parent, a mother, a literal na single mom. Amen po. Kahit hindi po iniluwal ng aking sinapupunan yung aking mga disciples, tinuring ko po silang aking mga anak. Amen po. May nagsabi sa akin, sis, di mo naman ako naintindihan kasi hindi ka naman asawa. Di ba ang sakit? Hindi mo ako maintindihan kasi wala ka namang anak. Di ba? Hindi mo naman ako naintindihan kasi bata ka pa. Amen. Pero alam niyo ba, kapag pinapadaan ka ni Lord sa isang journey, kahit wala kang anak, you can say advices to these people kasi nga nararanasan mo. Wala akong anak, pero danas na danas ko ang pagiging nanay. Salamat sa mga buhay niyo. Pinahihirapan niyo ako. Marami akong natutunan dahil sa inyo. Amen. Salamat. Eh. Madami akong natutunan dahil sa inyo. Praise God sa buhay ninyo. Amen. Natutunan ko po ang salitang selfless. Amen. Kasi kahit napagod ka na, babangon ka pa. Kasi may taong depressed. Amen. Kasi may taong anxious. Makikinig ka ng 2 oras. Hikbe, sumbong, hikbe. Salita ng salita. Salita ng salita. Makikinig ka lang. Kasi ganito, ganito na naman. Tapos pagkatapos siya magsalita ng 2 oras continuously, sabi ko lang sa kanya, tapos ka na? Tapos ka na? Amen po. Masasaktan ka lang ng iyong disciple, leaders, masasaktan ka lang ng iyong disciple kapag minahal mo. Amen? Kasi kapag hindi ka nabigay ng time, ng effort, hindi ka masasaktan. Hindi mo yan minahal. Amen? So masasaktan ka lang kapag minahal mo. Amen? So the fifth word, no? Or character na akin pong natutunan is the word humility. Amen? Yung alam mong hindi ikaw ang may sala, but you choose to say sorry. Amen? Kasi you hurt that person feeling. Amen. Kasi nasaktan mo yung tao. Kahit hindi ikaw may kasalanan, you choose to say sorry. Amen po. Kasi yung relationship ko sa kanya is more valuable than my pride. Amen. She is more precious than rubies. Sabi ng Proverbs 3:15. She is more precious than rubies. Amen po. So habang ako po is dumadaan sa mga ganyang challenges, ako rin po ay naka-experience ng iron deficiency anemia. So lahat po ng signs and symptoms kanina ng iron deficiency anemia, ramdam na ramdam ko po yon. Yung lahat ng pagod, amen? Yung feeling ko maghihiwa-hiwalay na yung katawan ko sa sobrang pagod. Ganong klaseng pagod ba? Yung, I will describe this pain na yung extreme fatigue na tumakbo ka ng 10 kilometro na walang warm up. Pagkatapos mong tumakbo, kapag na-relax na yung katawan mo, doon mo na ma-feel yung pain, yung wala kang warm up. Ganon na ganon ang klase. Ganon na ganon ang experience po. Pero kahit na, nararamdaman ko po yung extreme fatigue, extreme na pagod na yon, yung palpitation, grabe yung palpitation, na yung kulang na lang lalabas yung puso mo sa dibdib mo because of palpitation. No, kahit na yun po ang nararamdaman ko, may pinagdadaanan ako physically, I choose to go and spend time with these people. No, kasi po, I love God. Amen po.
I want them to realize na nandito ako, I am your iron. Amen. I want them to realize na si Lord kasama nila. Amen. Kasi sila po is mga baby. Sila po is mga taong nangangailangan. So ikaw bilang leader, magbabasa ka ng Bible mo, kaya ano yung nabasa mo, ibibigay mo sa kanila. Yun po ang pagiging nanay. Amen po. Ibibigay mo lahat. Amen po. Naisip ko din naman na, Lord, pwede bang tama na? Pwede bang, pagod na ako eh. Pwede po nang ako muna ang isipin ko, sarili ko muna. Amen. Madami pong instances na naisip ko yan. Ayoko na, pagod na ako, nasasaktan na ako. Pero, ang bumabalik sa akin is yung, mahal mo si Lord. Mahal ko si Lord. Ang gusto ko lang is gawin yung purpose ng buhay ko kasi yun ang sinabi ni Lord. Amen? Minsan, sabihin mo na magbasa ka ng Bible. Ayaw magbasa ng Bible. Sabihin mo sila na mag-devotion. Ayaw din mag-devotion. Amen? Para mawala yung anxiety mo, yung depression mo. Wala, ayaw din. Amen? Kasi wala namang gamot doon sa anxiety and depression eh. Amen? Ginawa lang yan, gumagawa ang mga tao sa medical field para lang kahit papaano is mabawasan yung signs and symptoms or you will feel better temporarily, pero babalik yan. Amen? Because that is an attack of the enemy. Pero kung alam mo yung nilalaman ng Bible mo, when you read your Bible, amen po, you will know the truth and the truth will set you free. Example ng pagbabasa. Example, nag-order ka sa isang restaurant. Bibigyan ka ng menu, tama? Kapag binigyan ka ng menu, order ka. Waiter, can I have pan-fried anchovies with spring onions and tomato? With eggs Benedict on the sides. Di ba? So sa Tagalog, ano yun sa Tagalog? Ginisang dilis na may sibuyas, dahon at kamatis na may kasamang malasadong itlog. Amen. So you are expecting na yung in-order mo doon sa menu, dadalhin ng waiter. Kasi nasa menu eh. Di ba? So you're expecting, you have faith in that waiter na ibibigay sa'yo yung in-order mo kasi nakasulat sa menu. Amen. Tama ba? Kasi kung wala, hindi niya binigay, magrereklamo ka. Tama? The same thing kapag tayo is nagbabasa ng Bible. Nakasulat eh. So expect mo na darating. Amen. So how can you expect something kung hindi mo alam yung nilalaman ng menu? Hindi mo alam yung nilalaman ng Bible. Amen? Lugi ka. Amen? So ngayon, nandito ka sa loob ng isang simbahan, sa isang spiritual family, kasi nga meron kang iron. Amen? God designed our life to be that way, na magkaroon tayo ng small family. So tell me kung anong uri ng hayop ang pwedeng mamuhay na mag-isa. Wala, di ba? Amen. Meron ba? Wala? Hindi nila alam. Hindi natin alam. Pero to be on the safe side, ginugol ko syempre, di ba? Baka mali yung sinabi ko. Ito po yung nahanap ko. Literal na ito po yung nahanap ko. Sabi po doon, maaari bang mabuhay ang hayop na mag-isa? Bakit? Ang sumagot, elementary school student. Amen. Answer, hindi po. Explanation, dahil pag wala silang kasama, maboboring sila. Mamamatay sila kapag walang kasama tulad ng ibon na nakakulong, di sila magtatagal Ilocano ito. Tama? Alam nga ng bata eh. Bakit tayo hindi natin alam? Amen? So let me remind you that the life we live does not belong to us anymore. Amen. So sabi ng Galatians 2:20, I have been
crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen. Praise God. So the Roman centurions, yung pong nagpako kay Lord sa cross ng Kalbaryo, those guards would have laid Jesus upon the ground and started hammering nails through his body. Those nails were 7 to 9 inches long and fashioned of heavy iron, not rounded but with square edges along the shaft of the spike. The nails that was once used to represent your bond to God is now brittle. So, no to brittle nails. Amen? In Tagalog, tama na ang pagiging marupok. Amen? Salamat naman sa dumugtong na marupok. Alam na alam niya. Amen? In conclusion na. Malapit na tayo matapos. Alright, bilisan ko na. So, ito po, no, basahin natin iyon. So, iron, binasa na ito ni Sis, ano nga pangalan mo, Sis? May. Oh, sorry naman, ha? I love you, Sis. Ayan, binasa na yan ni Sis. Ayan. So, sabi doon sa main verse natin, but Jesus said, someone deliberately touched me, for I felt healing power to go out from me. When the woman realized that she could not stay hidden, she began to tremble and fell on her knees in front of him. The whole crowd heard her explain why she had touched him, and she had been immediately healed. Daughter, he said to her, your faith has made you well. Go in peace. Amen? So kahit sino ka pa, kahit gaano pa ka-chronic yung illness natin, yung meron tayong kasalanan, meron tayong nakaraan na ang pangit, God did not call you hoy. Amen? God called you daughter. God called you son. Kapag lumapit ka kay Lord, hindi ka niya tatawaging hoy, tatawagin ka niyang anak. Amen? When you come to Jesus, when you pursue Him, He will not send you away. Amen? He will accept you. He will heal you. He called you daughter, He called you son, He called you anak. Amen? Even though people will reject you, people will consider you contaminated, label you dirty, unclean. Nobody wants to be near you. Nobody wants to hang out with you kasi naiiba ka. Di ka na gaya ng dati. Nobody wants to hug you. Nobody wants to embrace you. Ayaw nila sa iyo. Inayawan ka na ng lahat. Inayawan ka na ng publiko. Pero si Lord, ito ang tingin sa iyo. Pakibasa, sis. Isaiah 43, verse 1 to 2. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag duman ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Mawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Amen. Next is. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Ibibigay ko ang Ehipto, Ethiopia at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka, sapagkat mahalaga ka sa akin. Mahal kita, kaya't pararangalan kita. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Thank you, Lord. So, you must have that desire, no, na makipagsiksikan doon para lang mahawakan yung hem o yung dulo ng damit ni Lord. Amen. Hindi lang kamo doon sa hem, but sa Him. Amen. Amen. Seek the Lord pa more. Amen. Kung hinang-hina ka na, susuko ka na, take your iron supplements. Amen. Run to your nanay. Amen. My neighbors and friends called her Fe. I call her nanay. Amen. This is your iron supplements.
I call her mommy. Amen? I call him tatay. I call her ate. I call him kuya. Amen po? I call him my pastor. Yan po yung aking mga iron supplements. So another testimony before po ako mag-end po, no? Nung pong July 2 po is nakunan po yung aking kapatid. She had twins, pero nakunan po. So habang naano po siya doon, habang nasa Cornish Hospital po kami, naiwan po yung placenta ng isang twin. So nagkano po siya, nag-bleed po siya. So kapag alam mo yung end result na kapag ang isang tao is nagbi-bleed, pwedeng magkaroon ng hypovolemic siya that will lead to death. So, pwedeng ikamatay ng kapatid ko po yung miscarriage na yon. So, I was so worried. Yung fear, grabe yung atake ng fear, yung takot ko po, grabe po. Ang una po naming tinawagan is yung nanay ko po. Siyempre, nanay namin yun eh. Ang next kong tinawagan, doong nagkakagulo na ang lahat, si Mommy Grace. Kasi I know Mommy will pray for me. Mommy will pray with me. Amen po. Amen po. So kayo po, kung may pinagdadaan po kayo, lumapit po kayo doon sa cell leader nyo, sa kapatiran nyo po, yun sa taong nag-invite po sa inyo. Because that person will pray for you, will pray with you. Amen po? Amen. So fun fact lang. Fun fact. Ayan po, no? Yung Fe na yan, ang pangalan po ng aking nanay is Fe. Amen? Yan po ang pangalan ng aking nanay. And her birthday is March 26. Ano nga ba yung March 26? So na-curious ako, ni-research ko yung March 26. Ito po yung lumabas sa sa Genesis 1:26. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and all over the creatures that move along the ground." So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Amen. Thank you, Lord. So po yun, na-curious po ako what is Genesis 1:26. Nung nabasa ko po yan, na-amaze po ako. Kasi nga, God created us galing sa lupa. Saan ba matatagpuan ang iron? Sa lupa. Amen. You are created na pwede kang i-bend because you were created, may substance ka, you have that iron. Ang iron po, when I did my research, may magnetic factor. Amen po. Kapag yung magnetic factor is, di ba kapag may magnet, didikit-dik ka doon sa kapwa mo, sa kapatiran mo. Amen? Huwag kang sumama doon sa mga taong hindi ka nabibless, but sumama ka doon sa taong maglilid sa iyo noon ng journey mo with God. Amen po? Tayo po, bilang tao, gawa tayo sa lupa. You are part iron. Amen? Physical property is transition metal. Nagbabago, nagtatransform from glory to glory. Amen? Amen po? So, as I end po, no, iron supplements. Who is your iron supplements? Iron means, I reach to the nail. Kay Lord. Amen? I reach to nanay. Takbo ka sa cell leader mo. Takbo ka sa tatay mo. Amen? And next is, I reach to a neighbor. Takbo ka doon sa kapatiran mo. Amen? Kasi yung sister in Christ mo, yung brother in Christ mo, hindi mo yan kaaway, kakampi mo yan. Amen? Amen? Your leaders and pastors are bent and hammered into shape for that very purpose. Ang encourage ka to the Word of God. Amen. Kasi sila mismo, they are reaching to God doon sa hem ng damit ni Lord. Amen. So kung nasaan sila, they are connected with God. You connect with them also. Amen.
I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen? So kapit ka lang. Amen? Huwag kang susuko. Amen? Kapit ka lang dyan sa nag-invite sa'yo, sa cell leader mo. Sama ka lang dyan. Amen mo? Please, sumama ka. Utang na loob. Amen? Hang in there. Don't hang yourself. Amen? Kapit lang. Laban pa. Kaya mo yan. Amen? Maraming natutunan? Praise God. Maraming salamat po. All glory to God. Thank you. Amen, praise God. May please call on the worship team tonight before we end our service. Sino dito yung maraming natutunan ngayong gabi? Amen, praise God. And as we close our service for tonight, amen, we will close it with a worship. Amen, muli tayong babalik sa source ng ating iron. Amen, yung ating Panginoon. Amen. Ngayong gabing ito, kanina, diniscuss ni Sister Kat yung pagkakaroon ng bawat tao ng isang spiritual anemia. Amen? Nakakatawa yung mga examples ni Ate Kat nung nagbibigay siya about spiritual anemia. But our sister here in Christ is discussing or giving an example ng buhay mo. Ikaw yung tinutukoy niya kanina na posibleng merong spiritual anemia. Baka ikaw yung Kristiyano na tinutukoy kanina na sobrang hina na, hindi mo lang inaamin. Baka ikaw yung Kristiyano na akala mo ang lapit mo pa sa Diyos. Pero dahil sa sobrang pride na meron ka, hindi mo pa inaamin. Baka ikaw yung klase ng Kristiyano na kailangan na ng tulong, pero ayaw humingi ng tulong. Nakakatawa kung isipin natin kanina yung mga examples, but there is a possibility na ikaw na nakaupo dyan ngayon ay merong sakit na spiritual anemia. So tonight, we need to realize kung ano yung kailangan mabago sa buhay natin. We as a Christian, habang tumatagal tayo sa pananampalataya natin dito sa Panginoon, dapat from glory to glory to glory, lahat tayo is nababago. Ang problema kasi sa atin, nandyan na yung supplement para tayo ay mabago, pero ayaw nating magpabago. Amen? Naakala natin na ang salita ng Diyos is parang papasok ka sa Nike store or sa Adidas. Nahanapin mo kung ano yung size mo. Ay, ito, size 7. Ito yung kasya sa akin, ito lang i-apply ko sa buhay ko. Ay, ito, size 6. Grabe, saktong-sakto. Ito yung kasya sa akin, ito lang i-apply ko. Pero hindi ganon pagdating sa Diyos. Hindi ang salita ng Diyos ang magbabago para sa'yo. Ikaw ang luluhod at ikaw yung magbabago para magkasya ka sa salita ng Diyos. Amen? So ngayong gabi, kung ikaw yung klase ng disciple na hinuhubog ng iyong cell group leader, kung ikaw yung klase ng disciple na tinatama ng iyong pastor, kailangan mong matutunang magbago. Kasi hindi yun para sa kanila, para rin yun sa inyo. If you want to be healed with your spiritual anemia, you need to be changed. Amen? Ang dami nating reklamo sa buhay na bakit hindi nagbabago yung buhay ko? Bakit ganito? Bakit ganyan? Kapatid, ang tanong, kaya mo bang magbago? Bakit mas maganda yung trabaho niya kaysa sa trabaho? Ang tanong, kapatid, kaya mo bang magbago? Bakit hindi ko natatanggap yung aking spiritual breakthrough, yung answered prayer ko? Kapatid, nagbago ka na ba? Once again, you need to bend yourself in order for you to be fit in the presence or the Word of God. Hanggat hindi mo kaya magbago sa presensya ng Panginoon or sa salita ng Diyos, kapatid, yung pangako niya para sa iyo is hindi mo makukuha. So if you want to be blessed, if you want to receive the freedom, if you want to receive the salvation for your family, kapatid, it starts with you. If you want to remove the spiritual anemia in your life, kapatid, you need to do a decision. Amen. You need to bend. Amen. You need to submit. You need to listen and you need to change.
Amen? So tonight, sinabi sa atin kung ano yung supplement na meron tayo. We have our cell group leaders. Yung mga irons din, yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, salamat dahil iron kita. Amen? Sa lakad natin bilang isang Kristiyano, tayo lang din ang magtutulungan para lahat tayo is umangat sa buhay natin at sa pagkilala natin sa Panginoon. Maliban sa katabi mo, ang pinakamalaking iron supplement na pwede mong pagkunang ng lakas ay ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. So tonight, if you think that you have a spiritual anemia living inside of you, ngayon yung tamang panahon para muli kang lumapit sa Panginoon, para muli mo siyang purihin, para humingi ka ng tulong. Lord, I need you for me to be released, for me to be changed tonight.